kaamigo kaamiga ko. Update ko po pala kayo sa pagbalik ko po kanina sa may barangay, punta po sa DSWD. Follow up ko po doon yung tungkol po kay Nanay Marita sa kanyang kalagayan po. At kinausap ko po si ma'am kung po pwede pa po bang matulungan po si Nanay Marita para po madala po doon sa shelter. At ang sagot naman po ni Ma'am Edith, paulit-ulit po nilang pinupuntahan si Jonathan, si Nanay Marita. Kinukuha po nila si Nanay Marita para po madala po nila sa DSWD para maiano sa shelter. Pero nagagalit si Jonathan, nagmumura daw po. Yun po ang sabi po ng staff po ng DSWD po. Kaya gustuhin po nilang tumulong po, kaso po ayaw po ng anak na si Jonathan po. Ayaw po niyang pumayag na si nanay na dalhin sa DSWD para magamot. Kasi ang sabi po ni Ma'am Edith, halimbawa, pag once na pumayag si Jonathan na magpadala si nanay sa DSWD, papagamot po si nanay para gumaling po ang kanyang karamdaman. Gumaling po ang kanyang kalagayan para siya maasikaso at doon po siya mailagay po sa shelter. Yun po ang sabi po ni ma'am. Kaya hindi po nila nagagawa na makukuha po uli nila si Nanay Marita kasi po si Jonathan po nagagalit at hindi po siya pumapayag na si Nanay Marita ay dalhin uli doon sa DSWD po. Nagagalit po siya at pinagmumura po niya ang mga staff po ng DSWD. At ang sabi po ni ma'am, kung si Jonathan daw po mismo ang pupunta doon po sa kanilang tanggapan, na siya po mismo, halimbawa nagpasama po sa akin na ate, samahan mo po ako, punta tayo sa barangay, punta sa DSWD para kausapin, handa po silang tumulong at kuhain si Nanay Marita para po mailagay po doon sa shelter at ipapagamot po nila po si Nanay Marita, lahat po ng kay Nanay Marita, halimbawa sa tungkol sa kanyang kalagayan, magagawa po lahat. Magagamot po yung kanyang diabetic, high blood niya, ganon, yung kanyang para mamasage po siya, para po siya makarecover po. Sinsya niya po mga kaamiga kasi inuubo po kasi ako uli. Dala po siguro po ng pagod kanina kasi paggawa po kasi ako, kaya po parang sama po ng pakiramdam ko po. Pasensya na po. Handa po silang tumulong anumang oras na makuha po si Nanay Marita sa kalye kung si Jonathan ay papayag. Kasi ayaw ni Jonathan ipadala si nanay. Yun lang po. Ay. Kasi po, sabi po ni ma'am, dati po pala na ilagak na po pala si Nanay Marita sa shelter kasama si Jonathan. Kaso ang sistema, itinakas po ni Jonathan si Nanay Marita. Kaya kaya sa ngayon kung kukuhain man si Nanay Marita, halimbawa, ayaw naman pumayag ni Jo. Ganon at ganon pa rin ang mangyayari. Baka itakas na naman uli ni Jonathan si Nanay Marita. Katotohanan po. Ay, dati pa sana, gumaling na po sana ngayon si Nanay Marita. At si Jonathan makapaghanap buhay. Kasi normal naman po si Jonathan eh. Makapaghanap buhay si Jonathan na para halimbawa na kung anong mga gusto niya, papasok siyang construction o ano ba dyan, mag-boy siya, mag-ano siya ng sa may dishwasher doon sa Kiko. Ang daming mapapasukan kung gustuhin lang niya. Mapupokus ang kanyang trabaho pag si nanay na ilagak na po sa shelter. Kaya kailangan po talaga niya na maghanap buhay para din sa kanyang sarili. Yun lang po. At para pag halimbawa na nagkataon po yan na mangyari man po na gumaling si nanay, kung madadala man siya sa DSWD doon sa shelter, marami nag-aasikaso, si Jonathan naman din kasi normal naman, okay, maghanap buhay na lang din si Jo. Yun na lang din po ang gagawin ni Jonathan.
Pwede rin po niyang dalawin si Nanay Marita kung sakali man na ilagak na po sa shelter. Yun lang po. Pwede ko rin dalawin si Nanay Marita. Yun lang po mga kamigo ka-amiga. Magandang gabi sa ating lahat. Sa mga viewers ko, saan man sulok ng mundo, saan man kayo halimbawa na naroroon, mag-ingat po kayong lahat dyan po sa mga malalayong lugar. Sa mga nagmamahal po, kay Nanay Marita, kay Jonathan, Ma'am G, Ma'am Summer, shout out po. Kumusta po kayong lahat? Kay Ma'am MSR, Madam Violet, kay Ma'am Anonymous in QC, kung saan bang kayo naroroon, gabayan po kayo ni Lord at kay Madam Rasha. Love you all sa ating lahat. Magandang gabi. Yun lang po at ingat po kayong lahat saan man po kayo naroroon. Love you all.